Aminin na natin, minsan nakakasakit talaga sa ulo ang English grammar, di ba? Parang ang daming rules. Tapos, mas marami pa yatang exceptions kesa sa mismong rules. Nakakahilo talaga. Pero chill lang kayo. Dito sa explainer natin ngayon, papalitan natin yung pagkalito nyo ng confidence. Hihimayin natin yung mga complicated na rules na yan at gagawin nating isang madali at visual na survival guide. Kaya pagkatapos nito, sigurado, sisiw na lang sa inyo ang pagbuo ng tama at malino na sentences. Bale, hetong game plan natin para mawala ang kaba nyo. Hahatiin natin to sa 4 na parts. Number 1, iaayos natin ang parts of speech at ang tamang order nila. Number 2, imamaster natin ang English articles. Number 3, sosolusyonan natin yung nakakalitong preposition puzzle. At number 4, magnanavigate tayo sa iba't ibang English tenses. Isipin nyo na lang na ako ang inyong personal tutor ngayon at ipapaliwanag ko ng eksakto kung paano natin bubuin ang grammar foundation nyo from the ground up. Section 1, Parts of Speech at IOS. Ito yung pinakamaliit na building blocks ng English. Magsimula tayo sa mga micro-components na to. Ito kasi yung mismong pundasyon ang nouns, verbs, at ang mga descriptive words na nagbibigay buhay sa kanila. Okay, let's dive right in. Linawin agad natin yung isang common mistake na kahit native speakers nagagawa, yung critical difference ng adjectives at adverbs. Pakinggan nyo ang difference. Kapag sinabi mong, he is fast, yung salitang fast dyan ay adjective. Dinidescribe lang niya yung pronoun na he. Pero kapag sinabi mong, he runs really fast, yung fast dyan, inilalarawan na niya kung paano siya tumakbo na isang action verb. Kaya in this case, nagiging adverb na siya. Super important ng detail na to para malaman natin kung saan sila tamang ipupwesto sa isang sentence. Ngayon, buuin natin yung foolproof standard sentence structure. Step 1, subject. Step 2, verb. Step 3, object. Simple lang, di ba? Pero wait, may isang napakalaking structural rule kayong dapat laging tatandaan. Huwag na huwag kayong maglalagay ng adverb sa pagitan ng verb at ng object nito. Never. Kaya kapag sinabi mong they play often tennis, nako, sinira mo na yung basic rule. Ang tama ay they often play tennis o kaya they play tennis often. Tandaan nyo lang tong step-by-step pattern na to at safe na kayo. Moving on to Section 2, Mastering English Articles. Yung a, an, the, at kung kailan ba talaga walang gagamitin. Alam niyo ba, maraming languages sa mundo, like Russian for example, ang wala man lang articles. Kaya para sa marami, talagang game changer kapag na-master mo kung kailan sila dapat gamitin at kung kailan dapat manahimik na lang. Ang pinakamadaling paraan para mag-gets to is to think about random versus specific. Ginagamit natin ang a o an kapag nag-i-introduce tayo ng bagong bagay sa usapan o kaya humihingi ng kahit anong random na bagay. So kapag sinabing could you get me a dress, ibig sabihin kahit anong damit, go lang. Pero ang the ay parang spotlight. Kapag sinabi kong where did you get the dress, itinituto ko yung usapan sa isang specific na damit na alam na nating dalawa o nabanggit na nating kanina. Basically, random versus specific, yan ang pinakasusi dyan. Ngayon, the tricky part is kung kailan natin tuluyang tatanggalin yung mga articles. Meron tayong vital exceptions o yung zero article rule. Kasama rito yung uncountable nouns like milk o oatmeal, plural countable nouns, mga bansa tulad ng Russia, languages, meals o mga abstract concepts tulad ng information. So masasabi mo lang na the milk kung tinutukoy mo ang isang napaka-specific na karton ng gatas mula sa paborito mong tindahan. Pero kung gatas lang in general, zero article tayo dyan, friends. Alright, let's hit Section 3, the preposition puzzle. Ito yung mga spatial tricks para sa mga relational rules. Ito talaga yung paboritong kaimbenyahan ng marami. In, on, at saan nga ba talaga sila uupo? Pero don't worry, kalma lang kayo ha. May ibibigay akong visual trick para tuluyan na nating masolve ang kabaliwang ito. Isipin niyo yung isang imbudo o funnel. Mula sa pinakamalawak, paliit ng paliit. Nasa pinakataas yung in para sa malalaking enclosed spaces, tulad ng continents o countries. Tapos, pababa tayo sa gitna. Nandyan yung on para sa medium-size na lugar, mga kalsada o ibabaw ng mga surfaces. At sa pinakadulo, yung pinakamaliit na part ng funnel, nandyan yung at para ipinpoint ang mga napaka-specific na lugar, tulad ng exact addresses. Funnel metaphor guys, super effective nito. So let's test that out real quick. Mini-quiz tayo gamit yung funnel rule natin. Kung ang sentence ay he lives blank 13 Long Street, ano sa tingin nyo ang tamang preposition na bubuo dyan? Kung ang sagot nyo ay at,
You hit the nail on the head. Dahil may exact number na nakakabit sa kalsadang yan, yung number 13, napakatiyak na ang lokasyon. Kaya yung pinpoint proposition na at ang tanging tamang sagot. Kung long street lang sana siya nang walang number, on ang gagamitin natin kasi kalsada lang siya. See, ang dali lang ng trick. At pakinggan nyo kung paano nababago ng isang maliit na preposition ang buong kwento. Parehong tama grammar-wise ang in a hospital at the hospital, pero magkaiba sila ng meaning. Kapag sinabi mong I am in a hospital, meaning pasyente ka dyan, naka-confine ka, baka may balik ang buto. Pero kung sinabi mong I am at the hospital, malamang bumibisita ka lang, may dalang prutas o volunteer ka doon. Eto pa, ang isang paborito kong cheat code, lalo na sa mga sasakyan na lagi nating pinagpapalitan. Bakit ba in a car pero on a bus? Simple lang ang rule. Kung kaya mong tumayo at maglakad-lakad sa loob, o kaya naman walang bubong tulad ng bangka o bike, gamitin mo ang on. Pero kung enclosed yung sasakyan tapos wala kang choice kung umupo buong biyahe, tulad ng sa taxi o kotse, in ang gagamitin mo. Astig, di ba? Bilis-bilisan na rin nating linawin tong isa pang laging pinag-aawayan. Among versus between. Sobrang linaw ng boundary nila. Kung tatlo o higit pa ang pinag-uusapan, like you are popular among your classmates, among ang gamit. Pero kapag namimili ka lang sa eksaktong dalawang options, let's say nagde-decide ka between going to the cinema or staying at home, between ang gagamitin mo. Dalawa para sa between, tatlo o higit pa para sa among. Done. Alright, let's jump to section 4, Navigating English Tenses. Gagamitin natin ang marker words bilang ultimate cheat codes nyo. Ito na yung macro section natin. Imbes na piliting i-memorize yung komplikadong timeline ng tenses na nakakasakit sa ulo, ipapakilala ko sa inyo itong marker words concept. Sila yung magic words na magsasabi sa inyo exactly kung anong tense ang kailangan nyong gamitin. I-screenshot nyo na tong listahan na to kasi ito na ang ultimate lifesaver nyo. Dinidirekta na nitong ime-match yung basic tenses sa specific marker words nila. For example, pag nakita o narinig mo yung salitang ago, 90% of the time, past simple ang kailangan mo. Kung may currently or now, automatic, present progressive yan. Ganyan lang siya kasimple basahin at gamitin. Let's break down the absolute most hated tense in English, the present perfect. Kung iisipin natin ang flow ng oras, makikita nyo na present tense talaga siya. Nakafocus lang siya sa resulta na nararamdaman mo ngayon at completely ignored niya kung kailan ba nangyari yung past action. Nawala mo yung susi mo kahapon? Hindi na mahalaga kung kailan. Ang point is, hindi mo mabuksan yung pinto mo ngayon. Kaya mo sinasabing, I have lost my keys. Past action pero current result. What's really fascinating dito is kung paano nababago ng nag-iisang salitang have ang totoong status ng buhay mo. Check this out. Kapag sinabi mong I worked here for 5 years gamit ang past simple, sinasabi mo na hindi ka na nagtatrabaho diyan, resigned ka na. Pero the moment na idagdag mo yung have at maging I have worked here for 5 years, boom! Present perfect. Ibig sabihin, empleyado ka pa rin nila until now. Isang salita pero totally changed ang meaning. Kaya the real question is, anong maliit na pagkakamali sa grammar ang patagong nagbabago ng buong kahulugan ng mga kwento mo nang hindi mo man lang napapansin? Pag nilayan nyo yan, ngayong hawak nyo na ang mga cheat codes and visual tricks na to, sana feeling empowered na kayo na gamitin to in your very next conversation. Wala nang kabagaba, pure confidence na lang. Hanggang sa susunod natin na explainer, guys, keep practicing!